today's video, pag-usapan naman natin yung isang loan app na SEC registered ha. At mukha siyang promising. Kaya binabalik-balikan natin to. Sabi nga ng loan app na to, Tender Loving Care. Siyempre, yung tinutukoy ko dito ay si Tech Cash. At last time ko siyang tinry, December 2025 pa. Actually, matagal ko na siyang sinusubukan, but noong December 25, reject. At hiyang-hiya naman ako sa mga reason niya kung bakit niya ako rin-reject. But anyway, sabi ko, balik-balikan natin to dahil SEC registered siya. At nakakainis lang, no? Kasi every time na nire-reject ka niya, i-delete niya yung information mo. So, pag nag-try ka after the suggested period, mag-i-enter ka ulit ng information. So, na-approve na kaya this time. Anyways, guys, pag-usapan natin si TechCash dahil you need to know kung anong meron dito bago kayo umutang, and kahit na ano man yung naging result, share ko pa rin yung experience dahil you just guys need to know. And this video obviously is not sponsored. Hello everybody! Welcome back to my channel. It's Ate Red here. Dito, online lending platforms po yung pinag-uusapan natin. Kung hinahawakan ko yung microphone, wala lang, bet ko lang. Anyway, so video lang about TechCash, no? Update lang. Kasi marami po yung nangangamusta na Ate Red, na-review mo na ba yung TechCash or kamusta ba yung application, at maraming feedback, yung ganito na kahit papaano nakakatulong siya, SEC registered naman. But really, okay, this time gisahin natin siya. Lintik lang yung walang ganti. Anyway, so yung loan app na to guys ay pwedeng iOS, pwede din Google Play Store. So, mapa iPhone, mapa Android phone, pwede siya. Pwede siya mapahiram ng up to 90,000 pesos. Pero bakit yung 2,000 ayaw sa akin? Anyways guys, whatever. So, i-click mo lang yung claim now. Sinabi ko na bang this video is not sponsored? Yes, okay. So, pag-click mo ng claim now, kahit na may account ako dito kay TechCash, syempre, dati na akong may account dito. So, pero kung matagal ka hindi nakapag-login, hihingi po siya ng mga permissions ulit. And then, magpapalogin siya via password pagkatapos mong ibigay yung phone number mo. But kung wala ka pang ever na account dito kay TechCash, then magka-create ka ng password. So, hingi po siya ng access sa location. Familiar na tayo dyan. At magpapaset siya ng pattern login. Siniskip ko na yan kasi para ano pa. So, ayun na nga, 90,000 daw. Looks promising, di ba? Pero we're gonna break that promise. Looks promising but looks can be deceiving. Anyway, so magsisimula ka sa ID. So, ilang beses na ako nagsubmit ng ID dito. But this time, instead of my driver's license, yung sinubmit ko sa kanya is my national ID. And pwede rin mag-submit ng UMID, PhilHealth, TIN, Passport, SSS, PRC, Postal. Pipicturan mo yan. Pagkatapos mo yung picturan, syempre, kasi pipicturan mo yan, kailangan ka mag-grant access sa camera. Pagkatapos mo yung picturan, nakaka-capture niyo po yung information. So, okay lang sa kanya kahit na may hyphen or may dash, kasi yung pangalan ko may hyphen eh. So, tinanggap naman niya. And just make sure na tama po yung na-capture niyang information, and then just click continue. For the second time, hingi siya ng papa-double check niya sa iyo na tama ba yung na-capture yung information. I-click mo yung confirm that it is correct. Then sa next, i-indicate mo yung other information. For example, yung industry where you belong. And job type, yung income for half a month, yun daw. So, pwede siyang business owner, service industry, manufacturing industry, construction industry, government worker, and doon naman selective employment. So, may pagpipilihan ka lang dyan mga details na i-click mo lang. Then, salary release kung weekly, twice a month, once a month pa, or others. And then, after that, i-click mo lang yung continue. On the next page, dalawa lang po yung contacts na hihingin niya. At sabi niya, your information is solely used for credit limit approval and will be strictly confidential. Ohoy, talaga ba? Pero anyways, dalawa lang naman yung hihingi niya. Pero still, magbigay po kayo ng heads up sa mga taong ilalagay nyo dito. Para in kaso, matawagan sila, ay hindi naman sila mabibigla. Okay, kasabwat mo bale. And then, i-click mo lang yung continue pagkatapos nun. And then, payment method na bank or e-wallet, pwede. Siyempre, yung binigay ko sa kanya. This time was my GrabPay. Kasi dati, Gcash yung binibigay ko. Baka yun kung bakit nare-reject ako. Yun din kasi yung ginagamit ko sa ibang mga online. So, this time, sabi ko, matry nga yung Grab. And then, napaklik ako ng submit, saka ka magsa-selfie. Susundin mo lang yung instructions sa pag-selfie. May friendly reminder pa talaga siya ha. Secure your account and improve your experience with us. We need to collect your finance-related SMS to review your credit and analyze risk. This data will only be used for credit review. We suggest that you grant us permission to collect this information. Okay, dito ko siya dina-download sa aking Samsung phone kung saan lahat ng mga OLA na hindi ko bet or
ayoko lang itabi dun sa main kong phone na andito kasi andito ko lahat ng banking apps ko. Kaya dito ko siya ginagamit. So yung mga SMS niya tulad ng mga text ng mga nangungulit ng loan app, yung mga nanghaharas na andito, siguro nasisilip niya. Kaya nga siguro, alam niya na. Anyway, so processing. Tagal niya nag-processing, paikot-ikot lang siya. Tapos lumabas na under 3 minutes daw. Malalaman ko na. In 3 minutes, malalaman ko na yung result. May pa-submitted, under review siya. Your credit reviews and progress results are usually ready within 3 minutes, but it took longer than that. Natagalan siya. And then, ilang hours, nag-update yung app at sabi, review failed. Ayan na naman sila, guys. So, forever na akong failed dito kay TechCash. Hiya naman ako sa mga reasons nyo, ha? At sabi niya, pwede raw ulit ako mag-apply ulit August 18, 2026. Nauubusan na ako ng pasensya. Ayaw ko na. Dahil alam nyo, ang dami naman po nating options. So, kung ayaw ni TechCash sa inyo, meron tayong mga better na mga loan apps na mahahanap nyo dito sa playlist ko. Legit, online loan platforms, playlist by Ate Red. Ano yung mga OLA na legit, SEC registered, and I think mas better. Bitter yarn. Anyway, so, view ko yung failure reasons. At sabi niya, current credit score doesn't meet the credit standard. Wow. Hiya naman sa kanyang reason. Kaka-approve lang ako for a second credit card with BDO eh. Paano na yan? May silbi pa yung TechCash na yan. May credit card na ako. But for those of you na hindi pa kilala si TechCash, nako, good luck. Try nyo kung sakali kasi SEC registered naman siya. Pero kung may access kayo sa ibang mga OLA, doon na kayo. At I don't think susubukan ko pa to. December 2025, reject ako. And I've been trying. Pero, ano na ngayon? August na? Reject pa rin? Ayoko na, ha? Nauubos na yung pasensya. Alam nyo, last time si Fido, dinilit ko rin. Like, ayoko na. Total, ang dami ng mga SEC registered ng mga OLA dyan. Which, kung ayaw nila, edi wag. But pag maganda yung credit history nyo at yung credit score nyo, marami tayong options. Hindi tayo forever na lang nag-aasa sa isang loan app na ayaw talaga. So, okay. Aasa pa ba ako dito? Or bibitawan? Because anyway, I've seen enough. Sabi nila buo daw natatanggap pero mahal yung interest. So, yun. So, comment your experience regarding dito sa kay TechCash below. Let me know your thoughts, kung okay ba siya, or kung mayroong options, iwanan na lang. And that's all for today's video. I'll see you on the next one. Bye-bye!